Ngayong umagang ito mga kapatid, nais ko po kayong dalhin sa pag-aaral kasi nung nakaraang Huwebes, medyo sabi ko nga po na-encourage ako eh. Alam niyo po, may mga kapatid tayo na nanggaling pa sa kanilang trabaho, naka-uniforme pa, na nakibahagi sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, Lord, confirm na naman yung topic na gusto mong pag-aralan namin para po maka-encourage sa bawat isa. So dalawa lang po yung iikutan ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, yung pong commitment. Pagka-commitment, medyo mabigat po yan, Commitment equals, ano po ang total ng commitment? Pag may commitment, merong committed. Di po ba? Hindi yung committed, Iba yung committed sa committed. So yun po, yung dalawang yun ang pag-aaralan natin. Nais ko kayong dalhin mga kapatid dito po sa sa Ebanghelyo ni Mateo. Dito po sa aklat pala ni Mateo. Opo. Matthew chapter 16 verse 24. Bilang mga Kristiyano, alam na po natin ito, Matthew 16 verse 24. Pero bago po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba, na ang bawat isa sa atin, pag tinawag tayo ng Panginoon, bilang magkaroon po kayo ng insight sa ating pong pag-aaral ngayon, Ang topic po natin ngayon ay medyo, sabi ko nga po, may kabigatan. Kasi kung mamaya po pag binasa natin ito, pero isang pakiusap ko mga kapatid, pag binasa po natin ito, yung talagang basahin natin na meron pong, sabi nga po, kalaliman at tagos sa ating mga puso. Nang sa gayon, ma-picture po natin, makita natin na ating mga buhay. Kung ito po ba talaga, sa ating pagiging Kristiyano, ito po ba talaga ay ating nagagawa? Well, sige po. Bago po yon, tayo po ngayon ay magsusulit sa Panginoon. Inaanyahan ko yung tumayo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Simple lamang po at maiksi. Yung pong ating pag-aaral ngayon para bigyan po natin ng daan, yung pong ating pong Holy Communion. Sige, tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po ay mananalangin. Amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa iyo pong kabutihan, sa iyong katapatan at higit sa lahat, Lord. Sa palagi mo, Panginoong, pagsama sa amin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa isang umaga na minsan pa, O Diyos, ginising mo kami, Panginoon, na may lakas ng aming katawan. Bagamat may mga problema, may mga pagsubok, O Lord, naniniwala kami ang mga bagay nito, O Diyos, ay iyong pinahihintulutan para, O Diyos, kami po ay patuloy na lumakas. Patuloy kaming magkunyapit sa iyo. Patuloy kaming magtiwala sa iyo. Kaya naman ngayong oras na ito, O Diyos, hayaan mo po, Panginoon, hallelujah, ang lahat ng aming pong mga alalahanin, ang lahat po ng aming mga iniisip, maging ang aming pong mga pinaplano pagkatapos ng gawain ito, tulungan mo kami na pansamantala naming ibaba. Kalimutan, Panginoon, ang lahat ng aming mga pinaplano, bagkus mag-focus kami sa iyo. Mag-focus kami, O Lord, sa nais mong gawin sa amin ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, kami po, O Diyos, na mag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming po mga pangunawa, Panginoon. Kung may nakikita kang something sa aming puso, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, durugin mo ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong natuturuan na handang sumunod sa iyo. Palitan mo, O Diyos, ang katigasan, Panginoon, ng aming puso. Makita po namin, Lord, ang malalim na mensahe ng aming pong pag-aaralan ng iyong salita ngayong umagang ito. Upang ganap, Lord, kami po ay makapagbago. Kung wala po kami, Panginoon, sa iyo, wala po kaming magagawa kagaya ng sanga na hiwalay sa puno. Kaya naman ngayong umagang ito, O Diyos, gawin mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Na muli mo kami iugpong, muli mo kaming palakasin sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko, Diyos, ang mga nagdaranas po, Panginoon, ng mga problema, kapighatian, o anuman, O Diyos, ang kanila pong pinagdaraanan. Right now, touch them, Lord.
Hipuin mo po ang kanila pong pinagdaraanan, Panginoon. Bigyan mo sila ng courage. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at higit sa lahat, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Lord, at patuloy, O Diyos, na amin pong idinadalangin ang kapaligiran ang amin pong gawain, O Lord, ngayong oras na ito. Hallelujah. Ano man po, O Diyos, ang mga gawa ng kaaway na maaaring makahadlang, O Diyos, sa paghahayag, Panginoon, ng iyong pong mabuti at makapangyarihang layunin sa aming buhay, O Lord, ay wala pong maging hadlang at hindi po makanig ang kaaway. Kaya naman sa oras na ito, O Lord, i-guard mo, Panginoon, ang aming pong mga puso. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy, O Diyos, na amin pong inaanyayahan ang iyong pong banal na espiritu na mag-dwell, Panginoon, sa lugar na ito, especially sa aming mga puso. Upang lahat ng amin pong maririnig, O Diyos, ang espiritu mo, Panginoon, ang magpaunawa sa amin. Be your teacher, Lord, ngayong oras na ito. Ako po, Panginoon, na yung gagamitin bilang channel, O Diyos, ng iyong salita. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, hallelujah, bilang isang channel o daanan, Panginoon, ng iyong salita. Ibaba mo po ako, Panginoon, sa pinakamababang level at pinakamababang antas. Gawin mo po akong tapakan, Panginoon, ng iyong paa. Ikaw po ang makita namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, salamat po, O Diyos. Naniniwala ako, Panginoon, na nagumpay ka na, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, binabalik po namin ang marahan sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen at amen. Sige, makakaupo na po tayo. Katulad po nung every Sunday, napakiusap ni Pastor, kung meron po kayong mga gadgets and cellphones, siguro po, request ko muna na pwede nyo pong ilagay muna sa silent mode. Sandali lang po yung ating pong pag-aaral upang ito po'y lubos po nating maunawaan at makapag-focus tayo sa gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi ko rin pong hinihiling na si Pastor hindi po alam yung ating pong mga kondisyon o pinagdaraanan ngayon sa ating mga buhay. Kung ang mensahe ng Panginoon, kapatid, ay para sa iyo, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ako po ay naniniwala na ang Panginoon ay may gagawin sa atin ngayong araw na ito. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, may gagawin sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ako rin po ay naniniwala, ngayong umagang ito, na ang Panginoon ay gagawa sa ating mga buhay. Sige po, ngayong handa na po ba kayo? Yeah. Si Pastor ngayon po inabot ng nervyos kasi medyo marami tayo. Anyway, salamat po sa Panginoon. Sa biyaya lamang po ng Panginoon kaya tayo nakakatayo dito. Hallelujah. Hallelujah. Sige, bago po yun, basahin po natin yung ating pong teksto na matatagpuan sa Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay?" Amen. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang makapangyarihan at buhay na salita. Sabi ko nga po kanina, mga kapatid, yung message ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon ay ito'y madalas na nating narinig na ipini-preach. Madalas natin narinig na ito'y lalo na tayo po mga Kristiyano. Ano po ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Isa-isahin natin. Sabi ng Panginoon,
Sa kanyang salita, doon sa 24. Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. So, ibig sabihin po ba nito na itakwil ang sarili? Kalimutan na natin ang lahat-lahat sa atin. Baka po sa may born again kayo, lumakad ko kindalang diretsyo na pakalawi ko king malawot. Antitaya puwari, ing kabaldugan nanita. Ganon po ba ang kahulugan nun? Mga kapatid. Sa bawat Kristiyano, tayo man po'y matagal na or sabihin na nating baguhan pa lamang. Kung atin po itong titingnan at atin pong pag-aaralan, mga kapatid, ang konteksto nito, Pag sinabi pong deny ourselves, ano ang ibig sabihin? Katulad po sa amin, mga manggagawa ng Diyos. Bibigyan ko lang po kayo ng kaunting example. May mga churches po kaming pinaglilingkuran. May mga churches po na pinanggalingan. Madalas sinasabi po na ang pastor, kung ilan ang miyembro, dapat daw po matutong mag-adjust din ang pastor. Kung ilan ang miyembro, kung 10 ang miyembro mo, kung 20 ang miyembro mo, kailangan ang ugali mo ay 20. Kailangan ka mag-adjust. Pero sa isang church, katulad ngayon nga po, dadalawa kaming pastor na nandito, ang ating pong, yung pong assigned pastor, pero marami po tayong pastor. Nandiyan po si Pastor Enrico, nandiyan po ang ating pong magulang, Pastor Antinor, May mga churches na iisa ang pastor. Kaya kung titingnan po natin, ang pastor maraming pakikisamahan. Pero yung mga member, iisang pastor lang ang nandun. Siya lang ang pakikisamahan. Kaya, bigyan ko po kayo ng kaunting idea, Pag sinabing deny yourself, nung nakaraan, kung mababanggit, mariremind po sa inyo, meron pa bubang onion skin. Kung maalala nyo, natatawa si Sister Jenny. Onion skin sa church. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, sa umpisa pa lamang po ng ating pong pag-aaral, kailangan, o sa umpisa pa lamang po ng pagtayo ni Pastor Jerry, since na nag-start, tinatarget na natin yung pong ganyang issue sa church. Maraming mga Christians ngayon, hindi po nila ma-overcome yung mga ganyang problema sa loob ng simbahan. Ano pong sinabi sa ating binasa? Deny ourselves. Maraming mga issues na kung minsan nakikita natin. Maliliit na issue, kung minsan pinalalaki. Pag sinabing deny ourselves, hindi na po natin dapat tingnan ang mga bagay na yan kung hindi makatingin tayo doon sa pwede nating, maitulong sa ating community o sa ating church. Pag sinabing deny ourselves, ano po ang kahulugan? Eksaktong kahulugan. Sa bawat isa po sa atin na nasa isang community at isang family, katulad po nung church natin dito sa Evos, considering tayo po isang pamilya, kung meron man tayong mga, sabi nga po, na problema or meron tayong nakikita na mga bagay na nagiging dahilan kung bakit yung ating pong attendance sa church kung minsan di po tayo nakakapunta. Ito po siguro yung time, ito yung oras na sinabi ng Panginoon, deny ourselves. Para makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Ayun po yung pinakamababaw na explanation. Mamaya, habang pinag-aaralan po natin iyan, makikita nyo po yung lalim na kahulugan nung deny ourselves. Kanina po nabanggit ko sa inyo, meron lang pong dalawa na ating pong pag-aaralan. Yung pong commitment. Pag sinabing commitment, committed. Meron pong tinatawag na committed. Bigyan po natin ng kahulugan muna yon, kung ano yung ibig sabihin nun. Bago po natin tingnan yung ating pong mga points.
Ano po yung commitment? Mga kapatid. Yun daw pong commitment, isang bagay na ating pong tinanguan. Commit tayo. Halimbawa, sa Panginoon, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo nag-commit sa Kanya. Dahil tayo po ay tumanggap sa Panginoon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, definitely tayo po ay nagkaroon ng commitment. What about committed? Committed, ibig sabihin, ito po ay yung application. Tama? Commitment, ito po yung kalagayan natin bilang isang Kristiyano. Pero yung sinasabi po na committed, ito po yung ating pong pagsunod. Ito yung self-application. Sabi ko nga po kanina, nung nagkaroon po ng, I think, Webis yun, no? Sabi, napansin ko sa mga kapatid, galing pa po ng trabaho, pagod na pagod, pero binigyan ng oras yung pong gawain. So doon po, makikita natin kung gaano yung ating pong commitment sa Panginoon. So pag-aralan po natin, meron po ako inihandang 4 na puntos sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, na nakapaloob doon po sa ating pong teksto. Sabi po doon, sa Matthew 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangan itakwil ang kanyang sarili. Number 2, pasanin ang cross at sumunod sa akin. Hallelujah. Ang sinabi po ng Panginoong Jesus, ano po? Hallelujah. Ay hindi paanyaya sa komportableng buhay. Ito ay paanyaya sa isang radikal na commitment. Noong panahon ng ating Panginoong Kristo, kung titingnan po natin, ang simbolo ng krus ay kamatayan at kahihiyan. Kaya nang sabihin ito na parang sinabi niya, kung gusto mo akong sundin, dapat handa kang mamatay sa sarili mong kagustuhan. Ayan na, lumalalim na po, Kailangan daw po tayong mamatay sa sarili nating kagustuhan. Ano po yung pwede nating bigyan ng example dyan? Meron tayong mga personal na lakad. Meron tayong mga personal na kailangan gawin. Pero meron tayo din kailangan gawin para sa Panginoon. Ito po ang ibig sabihin nito, na kailangan handa raw po tayo, mga kapatid, na mamatay sa sarili nating kagustuhan. Pero, kailangan, sabi nga po, pag nakita yung pong bagay na yon, yung tinatawag po na commitment sa Panginoon, doon pa lamang po, papasok, sabi nga po, yung pong tunay na makikita sa atin na tayo committed. Anyway, pasensya na po kayo mga kapatid, nakalimutan po natin yung pong pamagat ng ating pong pag-aaral ngayon. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay tunay na pagsunod, commitment na may sakripisyo. Hallelujah. Ang commitment sa Panginoon ay hindi lang, pagsisimula, laging nagsisimula, kundi paninindigan hanggang wakas. Madalas sa ating mga Kristiyano po, nagre-recommit. Lagi natin sinasabi, Lord, susunod po ako sa iyo. Pero pagka nakita po, yung po mga pagsubok, o sabihin na natin yung mga bagay po na nakakahadlang sa gawain ng Panginoon. Pagka bumalik tayo sa senses natin, magre-recommit ulit tayo sa Panginoon, Lord, pasensya na, patawad. Babalik po uli ako sa inyo. Kaya nga po, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kung iyan po ay 10 baitang bago natin maabot yung pong
Panginoon. Minsan, nasa dalawang baitang tayo, nalalaglag ulit tayo doon sa unang baitang. Pero ang paalala ng Panginoon, hindi po siya nakatingin doon sa ating pong paglaglag, kung hindi. Nakatanaw ang Panginoon kung ilang beses po tayong mag-a-attempt na humakbang papunta sa Kanya. Amen? Amen. Next. Yung pong number 1 point, commitment requires self-denial. Yun nga pong pinag-aaralan natin. Ang itakwil ang sarili ay hindi simpleng pag-iwas sa kasalanan. Ito ay pagpapalit ng sentro ng buhay. Kung dati tayo po ang nasusunod sa ating mga buhay, nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng total commitment sa Diyos, ano po, ang Panginoon na ang nasusunod sa atin. Kung dati, sabi ng isang Kristiyano, ako ang bida, pero nung nakilala niya ang Panginoon at nagkaroon siya ng total commitment, ngayon, si Kristo na ang bida sa buhay ko. Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi sa sarili mong damdamin ang basihan ng desisyon. Hindi yung basta't sinabi natin, Lord, magkukumit ako. Ibibigay ko yung oras ko, Lord, sa iyo. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing oras, ano po, ayan si Pastor Enrico. Nakakasama po namin yan. Kaya malaking pag-a-adjust pagdating sa oras. Oras po ang nasabi. Ano po, kanina nakita po ako ni Pastor Dick. Pastor, sabi niya, inaantok ka pa. Sabi niya sa akin, maging si Pastor Dong, nakita po, nasa lubong ako. Pastor, inaantok ka pa. Di bali po, sabi ko. Di bali po. Kasi hindi naman po ako nagdidesisyon eh. Kasi kung ako po magdidesisyon, matutulog na lang ako sa bahay. I-adjust ko yung oras ng gawain dito sa Ebus. Pero hindi po. Diyos ang magdidesisyon. Kami po ay gumigising. Ako po ay gigising ng 2:00 ng madaling araw. Kasama po ang meditation. Kami bibiyahe from Bataan papunta po rito. Simula nung nadestino po ako ng Ebus, natatawa po si Pastor Dick. Sabi niya, Pastor, nung kasama kita sa Planas, lagi ka late. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga po, kanina, nabanggit ko nga po sa inyo kung sino po, sabi ko yung naakala niya ang message na to para sa kanya, magbago. Alam niyo mga kapatid, hindi po. Sabi ko nga po kagabi na pinag-aaral to, ilang beses kong binabalikan, ako muna po yung tinamaan eh. Ano po? Maging realistic sa ating mga buhay yung ating pong naririnig na mensahe ng Panginoon. Malaking adjustment. Tapos nagkaroon pa po kami ng gawain, sunod-sunod, ano po. Noong Sabado, every Saturday, meron po, nga po pala, hindi na i-announce kanina. Sino po ang available every Saturday ng umaga. Samahan niyo po kami. Sama-sama po natin ipanalangin yung gawain natin or kabuuan ng Jesus Saves. Yung Don't Watch. Napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na sama-sama po tayo magpalakasan sa ating mga espiritu. At kasama po nating ipinapanalangin yan po mga magulang natin na nasa ospital o sabihin natin nasa banig ng karamdaman na po. Makibahagi po tayo. Kasi napakasarap nananalangin po ng magkakahawak kamay, sabay-sabay tayong nananalangin, ma-feel natin ang presensya ng Panginoon. Na tunay na ang Panginoon ay kumilos sa atin. Doon pa lamang po na ma-feel natin ang Panginoon. Yung ating pong ipinag-pray sa Lord, sinabi niya na tutugunin niya pagka na-feel natin yung presensya ng Panginoon. The moment, alam niyo mga kapatid, pagka po na-feel ninyo ang presensya ng Panginoon, kahit gaano kayo katigas, hindi pwedeng hindi papatak ang inyong luha. Hindi po luha ng emosyon, kung hindi luha ng kagalangan. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pong oras na yon, na-meet mo ang Panginoon. Sa pamamagitan ng talagang, deeply surrendered sa Panginoon. Hallelujah. Balik po tayo sa topic. Commitment requires self-denial, pagtanggi sa sarili. Ibig sabihin, dati tayo po,
Hallelujah. Ang naghahari, tayo ang nagdidesisyon sa ating sarili. Pero nung ang Panginoon, ang tunay na ating pinagkatiwalaan, siya na ang magdidesisyon sa ating buhay. Hallelujah. Hindi sa sariling kagustuhan. Ano po? O ang mga priority natin. Hindi rin sa sariling kaginhawahan ang habol. In fact, ang bawat isa sa atin, ano po? Ini-encourage ng Panginoon na iwanan natin yung ating pong comfort zone. Kasi pagka nandun tayo sa comfort zone, komportable tayo. Naalala niyo po mga kapatid, pagka tayo po ay nahihiga na, nagpaparating tayo ng tulog, siyempre, komportable tayo. Parang hinihipan-hipan ka sa bandang pinaghehele, nakakatulog. Ganun daw po pag tayo nasa komportableng lugar o comfort zone. Pero hindi ko po sinasabing umano tayo, ano po, magpakahirap tayo. No, hindi po yan. Kasi, ang bawat Kristiyano, ako po'y naniniwala, once na ang Panginoon ay kanyang Panginoon, once ang Diyos ang kanyang Panginoon, ano po, yung po mga bagay na sinasabing uncomfortable, nagiging komportable sa atin. Kasi napakahirap po noon na nagtitiwala tayo sa Panginoon pag binigyan po tayo ng mga bagay na hinihingi natin sa Kanya, ay hindi pala naka-align doon sa kagustuhan natin. Sasabihin natin kay Lord, ba't ito yung binigay mo sa akin? So, ibig sabihin, hindi pa rin po tayo hindi pa rin ang Panginoon ang nakaupo, hindi tayo pa rin. Pag-aralan po natin na i-align yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil lang Diyos ay may plano po sa buhay natin. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, doon sa Jeremiah 29:11, ano sabi roon? Plano ni Lord Diyos sa buhay natin. For I know well the plans I have for you. Plans to? Ayun po yung gustong naririnig ng mga Kristiyano, no? Hindi po tayo prosperity preacher. Plans to prosper you. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng Diyos. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a future and a hope. Kaya pagkatiwala po natin sa Panginoon, kung binigyan po tayo, sabi nga po, yung dinala tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na medyo mabigat, dinala tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na hindi natin naiintindihan, most of the time, sasabihin ng tao, Lord, ba't dinala mo naman ako dito? Ba't pinadamo mo sa akin to? Pero alam niyo mga kapatid kung ano ang tamang tugon para doon. Lord, huwag mong baguhin ang sitwasyon. Baguhin mo po ako, Lord. Ganon daw po dapat ang tugon natin doon sa mga pagkakataon na inaalis tayo ng Panginoon doon sa comfort zone natin. Dahil ang Diyos ang nakakaalam para po sa ating mga welfare. Next. Ito ay internal na pagbabago, hindi lang panlabas. Yung pong, balik mo doon sa, Brother Patrick, doon sa number 1, kanina. Number 1 point. Commitment requires self-denial. Ito raw po ay nasa loob na kailangan nagbabago, hindi po ito panlabas. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Sabi po roon. Ito po'y alam na natin kung ano po ang sinasabi. Ihandog daw po natin ang ating mga katawan bilang haing buhay sa Panginoon. Ang tunay na commitment ay may pagsuko sa Panginoon. Yung araw-araw na isusuko mo ang sarili mo sa Diyos. Alam mga kapatid, maraming gustong sumuko kay Kristo. Pero ayaw isuko ang pagkontrol nila sa kanilang buhay. Sino po ang relate? Hindi pwedeng si Jesus ang Savior mo, pero hindi mo siya
Lord. Get niyo po? Hindi po pwedeng tagapagligtas mo si Kristo, pero hindi mo siya Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya po ang masusunod sa iyong buhay. Kaya hindi po pwedeng Savior mo siya, pagkatapos hindi mo siya Panginoon. Sige, nandito na po tayo sa number 2. Commitment involves carrying the cross. Number 2. Ano po ang ibig sabihin nun? Commitment involves carrying the cross. Sabi po doon, Matthew chapter 16, verse 25. Sabi po doon, ang krus ay hindi lang mga suliranin o mga trial sa buhay. Ito po ay sakripisyong pinipili nating yakapin at mga sakripisyong tinitiis nating dinadala at binabata sa ating araw-araw na buhay. Hindi na natin po isa-isahin. Marami po yan, mga kapatid. Dahil kay Kristo. Ang krus o ang paghihirap, meron pong dalawang uri. Resulta ng maling desisyon, tayo po ang gumagawa nun. O resulta ng pagsunod kay Kristo, ito po ay ayon sa Panginoon. Yung pong dating ating mga kaibigan, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi na po tayo in. Amen? Ano po ibig sabihin nung hindi na tayo in pagka tayo ay tinawag ng Panginoon? Maraming mga bagay po, maraming mga ginagawa rito po sa sanlibutan ito na dapat, sabi nga po, ay iwinawaksina sa ating buhay. Kung tayo po ay dati nababad sa sanlibutan, sa unang panahon na pagsunod natin sa Panginoon, ito po ay magsisilbing pasan na krus sa ating mga buhay. Dahil ito'y nakasanayan na natin. Amen? Pero, pagdating po ng panahon, sa time ng Lord, makikita po natin kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Hallelujah. Commitment involves carrying the cross. Hallelujah. Sinasabi po doon sa unang Pedro chapter 4 verse 16. Hallelujah. Pakitingnan po natin kung ano sinasabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Brother Pat, plus mo nga. Kung pareho ng salin. Sabi po dito, ngunit kung kayo magdudusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Hallelujah. Yun daw po, yung krus na ating pong pinapasan. Hallelujah. Ang commitment ay nasusubok, sa ating pong mga pinagdaraanan, katulad po nung pressure. Hindi mo malalaman kung gaano ka committed hanggang hindi ka dumaraan sa pagsubok. Katulad nga po, nung ating pong kasalukuyan ngayon, tayo po ay magkakaroon po ng rededication ng ating pong mga workers dito sa church. Ang nagiging hadlang o pagsubok namin ay yung pong mga schedule ng bawat isa. So nag-schedule po kami ng 7, kaya lang talagang marami pa pong mga hadlang. So nag-move na naman po kami ng 10. Pero pinagpe-pray ko po sa Panginoon na
Nawa ang lahat po ay makadalo doon po sa rededication na gagawin natin dito sa church. Hallelujah. Pagka daw po walang pagsubok, hindi natin masusubukan kung tayo po ba ay talagang committed sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, magdi-define ang pagiging committed sa gawain ng Panginoon kahit bumabagyo, hindi pwedeng hindi ka magsasamba. Yung iba mga kapatid, meron pong nararamdaman sa katawan. Nung hindi pa po uso ang COVID, ano po? Pagka nilalagnat, hindi po a-attend sa church. Pero ngayon, medyo may excuse po tayo dun eh. Baka meron po ano. Pero alam niyo mga kapatid, pag meron kayo nararamdaman sa katawan, walang ibang dapat na puntahan kung hindi ang simbahan. Amen? Dahil hindi lahat po ng karamdaman ano po ay likha ng pong virus na nagkalat sa labas. Kung minsan meron po tayong part doon po sa karamdaman na mayroon tayo na nagre-required po ng malalim na panalangin at kailangan pong sama-samang ipanalangin sa loob ng simbahan. Hallelujah. So nandito na po tayo sa 3. Commitment, demand, consistency o yung patuloy na pagsunod. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang salitang sumunod ay hindi minsan. Minsan ito po i-dinidefine natin na minsanan lang eh. Yung sumunod. Pero dapat daw po ang pagsunod ng isang Kristiyano, ito raw po ay gawin nating lifestyle. Lifestyle daw po natin ang pagsunod. Hindi sapat ang ano po, once o isang beses lang na pagsunod. Ang mahalaga, ano nga po, sa ating buhay, pag tayo sumunod, lagi tayong on fire. Tsaka, para maintindihan po natin yung pagsunod, hindi raw po once I was on fire of God. Ano po, hindi raw ang once I was fire on God. Ang mahalaga ay eto po raw. I am still following Him today. Lagi raw po tayong susunod sa Kanya, mga kapatid. Lagi daw po tayong on fire. Nasa number 3 na po tayo. Hallelujah. Ang commitment ay parang marathon, hindi po sprint. Ano po ba ang marathon, mga kapatid? Pagka-sprint, pagka po karerahan lang, pabilisan, halimbawa po, 200-meter dash. Pagkatapos po noon, tapos na yung commitment natin, okay na, wala na. Pero kung marathon po yan, continuous, ibig sabihin, palakasan po ng resistensya natin sa church o sa pagpalagay po natin na sabihin na natin po sa ating pong pagtanggap sa Panginoon at ang patuloy po na paglilid ng Diyos sa ating mga buhay. Paano po natin titingnan doon po sa mga atleta? Kung tayo po rito po sa loob ng simbahan ay sprint nga lang po, yung pong 200 or 300 meter dash. Pagdating po doon, manghihina na tayo. Pero kung titingnan po natin ang ating pagiging Kristiyano, na kung tawagin po ay marathon, ibig sabihin, palakasan ng resistensya, patagalan. Ano pong ibig sabihin sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano? Patagalan, patatagan. Dahil sinabi ng Panginoon, fix your eyes unto Jesus. Kung ano man ang makita mo sa iyong paligid, nagpapatuloy ka, kapatid. Hallelujah. Nasa panghuli na po tayo, mga kapatid. 4. Yun daw pong commitment, dinadala tayo doon sa bagong buhay. Hallelujah.
Sabi po doon, sa ating binasa, doon sa Matthew 16, verse 25, ang sino mang mawalan ng buhay dahil sa Panginoon ay makasusumpong nito. Hindi po ito literal, mga kapatid, ano? Nang ibig sabihin, unahin natin ang Panginoon kaysa sa higit sa lahat ng bagay. Kumisan, katulad nga po nung nabanggit ko sa inyo, mga kapatid, ano? Meron lang po tayong sipon, hindi tayo attend sa church. Pero hindi nyo po ba alam, ang kagalingan ay nakikita po sa loob ng simbahan. Hallelujah. Commitment. Hallelujah. Hallelujah. Ang commitment daw po ay dinadala tayo doon sa bagong buhay. Kung titingnan po natin, papalalimin natin ang kahulugan nito. Para ito pong isang paradox sa Christian life. Kapag hinawakan mo ang buhay mo, mawawalan ka. Kapag isinuko mo kay Kristo, ito po ay makakamit mo at matatagpuan mo. Hallelujah. Sabi po doon sa John chapter 10 verse 10, naparito ako upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Hallelujah, ang buhay. Hallelujah. Ang commitment kay Kristo ay hindi pagkawala. Ito po ay exchange o yung pagpapalit. From emptiness to purpose. From control to peace. From temporary to eternal. Ano po ang kahulugan? Palalimin natin, mga kapatid, From emptiness to purpose. Yun daw pong walang commitment sa Panginoon, para po siyang barko na walang timon. Kung sa hipan ng hangin, doon siya pupunta. Ibig sabihin, walang purpose. Pero pagka tayo po ay nag-commit sa Panginoon, ang resulta natin sa ating buhay, yung bilang action natin o pagtugon natin ay committed tayo sa gawain ng Panginoon, tunay na ang Panginoon ay nililit tayo araw-araw. Sabi po ng salita ng Diyos, araw-araw binabago niya po tayo Kaya lang, depende sa Kristiyano. Tulad nga po na sinasabi ko sa inyo. Kung ilinagak natin sa Panginoon ang pagtitiwala natin kung saan tayo dalhin ng Diyos, tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Like Noah. Mga kapatid, nung po bang gawin ni Noah yung pong barko, mahilig si pastor sa kwento meron po bang nabanggit doon na linagyan ng manibela? Walang timon, ano po mga kapatid? Walang timon. Ngayon ang tanong, sino ang nagkokontrol? Ang Panginoon. Ganon din daw po tayo. Once na nag-commit tayo sa Panginoon, like Noah, yung pong buhay natin, ang Diyos ang magdidikta kung saan tayo patutungo. Nang sa gayon, magkaroon po tayo ng panibagong buhay na inaalok ng Diyos sa atin. Buhay na kasama ang Panginoon. Buhay na pinangako niya sa atin. Sabi po ito sa John chapter 10 verse 10. Ano po ang sinasabi ron? Mga kapatid, pangako ng Panginoon po yan. John chapter 10 verse 10. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Huwag niyo po akong tutulugan, Sino po yung naririto noong unang araw? Yung pong natutulog, nalalaglag sa bintana, Sino po yung nakapag-research na nun? Mabuti na lang. Very anointing po yung mga apostol. Pinag-pray nila na nabuhay uli, Pero mababa lang po yung bangko. Kahit malaglag tayo dyan. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, totoo naman po yun. Kasi pag nasa church tayo, panatag tayo Ikaw, pastor, pinagpe-pray mo nga kanina pumanatag kami Pagkatapos, pag natulog tayo, sasabihin mo, wag mo kang tutulugan. Hallelujah. John 10:10.
Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Sabi po doon, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos, sabi ng Panginoon. Buhay na masaganang lubos. Once na committed tayo sa Panginoon, nag-commit tayo sa Panginoon, ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang buhay natin, ipinangako ng Panginoon doon sa John 10:10, ang sabi niya, naparito siya, para, ano po? Magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Saan ka pa? Di po ba? Saan ka pa? Laging ang Panginoon ay nananawagan po sa atin, mga kapatid. I think yun na lang. Last but not the least na yun, oh. Brother Patrick. 4 lang siya. Hallelujah. Meron lang pong requirement pag sinabi pong pag tayo'y nag-commit at naging committed sa Panginoon. Kasama at nakapasok doon. Ano po? Isa doon sa ating pong pinag-aaralan, meron pa. Wala na? Ayan na yun yung huli, no? Commitment leads into life. Panibagong buhay. Salamat, Pastor, natapos na. Amen. Alam niyo mga kapatid, nawa yung ating pong mensahe ngayon. Sana, huwag po natin gamitin yung sana. Nawa ay pumasok sa ating mga buhay. Ma-agitate yung pong ating pong mga espiritual na katawan na tanungin ang ating mga sarili, kailan ba ako nag-commit kay Lord? Am I committed? Or committed? Ano pa mga kapatid? Simple lamang po. Sabi ko nga po sa inyo kanina, 2 lang. Commitment and committed. Ako po'y patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito po, sa lugar na ito, nakita ko po yun. Hallelujah. Tinataas natin ang Panginoon, una sa lahat, pangalawa sa ating mga kapatid. Alam niyo po ba, pagka po meron kaming, sa mga hindi pa po sumasama sa ating pong Bible study, nagulat po ako nung nakaraang Thursday. Thursday yun, Pastor, ano? Para po tayo regular Sunday service. Sabi ko, ang dami. Kaya naman, sabi ko, Lord, salamat. Ito pong mensahe na ipinamensahe ng Panginoon, ano pa, sa bawat isa sa atin mag-serve, sa bawat isa sa atin ng ating pong, ano po, eagerness, o yung pong ating pong mga spirit, o yung ating pong kabuuan sa ating buhay, na nag-commit kay Lord nung ating pong tinanggap siya. Alam niyo mga kapatid, tayo po'y dinesign ng Panginoon na kumain ng 3 beses maghapon. Almusal, pananghalian, hapunan. Gayon din naman, yung pong ating pong bisikal na katawan ay dinesign para kumain ng salita ng Diyos. Nakadesign tayo na hanapin yung pong presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Yan lang, ito po ang tanong mga kapatid. Ano po? Tunay nga po ba na hinahanap ninyo yung pong salita ng Diyos? Tunay po ba na ang ating pong kaluluwa ay nauuhaw sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ayun po yung tanong. Then, kung ang sagot nyo po ay yes, kailangan nyo pong i-re-evaluate yung pong commitment na tinanggap natin sa Panginoon. Ako po yung naniniwala, mga kapatid, ngayong oras na ito ay oras na kung saan i-recommit natin ang ating sarili sa Panginoon. Ang pagre-recommit sa Panginoon, hindi po nangangahulugan, sabi nga po na lahat ng oras natin ay kukunin na ng Diyos. Tayo po ang nakakaalam kung tayo po ay totally committed sa Diyos. Dahil hindi po kayo kapitbahay ni Pastor. Hindi po natin, sabi nga po, sino po ang mayroong quiet time dito? Hello?
kausapin natin ang Panginoon sa oras na may katahimikan. Ito po isang patunay na tayo po'y committed sa Diyos. May nakakakita man, wala mang nakakakita, tayo po'y makipag-usap sa Diyos. Ibalik po natin yung oras natin sa pakikipagniig sa Panginoon. Kung tayo'y tunay, sabi nga po, na Kristiyano, tayo ay may commitment at tayo ay committed. Nawa, yung pong mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito. Bagamat sabi ko nga po ay medyo more on discussion siya. Nawa, pumasok sa ating mga puso. Tanungin natin ang ating buhay bilang isang mga Kristiyano. Yung po bang ating pong spiritual na katawan ay malusog pa? O starving siya doon sa Word of God? Mga kapatid, kung starving yan, kung nagugutom yan, inaanyayahan namin kayong makisama sa amin sa Don't Watch. Inaanyayahan din namin kayo mga kapatid na suportahan yung po mga gawain natin dito po sa loob ng ating iglesia. Salamat po sa ibinigay na magising oras ng Panginoon. Nawa ay nakapag-iwan po ito sa atin ng question. Kung tayo tunay na mga Kristiyano, meron po bang bagong attend ngayon? Wala po, ano? Lahat tayo rito, mga Kristiyano na. Kaya naman, ang paalaala po ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, ano po? I-re-evaluate natin yung ating mga sarili. Hindi po como tayo nasa loob ng church. Tayo ay nagsisimba. Tayo ay naririto tuwing araw ng linggo. Tayo ay committed na sa Panginoon. Tayo po ang nakakaalam niyan. Pero, huwag niyo pong gawing excuse mga kapatid, sinabi ni Pastor, hindi ko mo nasa church, ano po, ay masasabing committed na. Sa bawat isa sa atin, importanteng tayo po ay dumalo sa gawain. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay yung pong spirito na laging nakatuon sa ating Panginoon. Naghihintay ng revelation at the same time, yun nga po, commitment at committed tayo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, ngayon pong oras na ito ay inaanyayahan ko kayong tumayo para po tayo po idarako na sa ating pong banal na hapunan. Aking pong inaanyayahan, yung pong, o tinatawagan, yung pong ating mga kapatid na magdidistribute ng simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang pinapamahagi po ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. At bago po natin tanggapin ang mga elementong iyan, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay magsulit sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na paghahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pagpapala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang ginagawa po natin ito mga kapatid, hindi isang ritual, ano? Kung hindi, ginagawa po natin ito ay sumasalamin sa ating pong kaugnayan natin sa Panginoon. Hallelujah. At marami sa atin, ano po, na ang ginagawa natin ito ay
nakakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Hindi po kayang patawarin ng mga ritual na to ang kasalanan natin. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang makapagpapatawad. Ngunit ito po'y sinasalamin ng koneksyon natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang bagong tipan ay nagsasabi, ano po? Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ngunit may babala po ang Apostol Pablo. Ang hindi raw po karapat-dapat na pakikibahagi sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay tumatanggap siya ng hatol para sa kanyang sarili. Kaya naman, ngayong oras po na ito, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng isang sandali para tayo po ay makipag-usap sa Panginoon bago po natin tanggapin ang mga elementong ito. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung mayroon man tayong nagawa mga pagkukulang, pagkakasala, mga kamalian, ito'y hingi natin ng tawad sa ating Panginoon bago po natin tanggapin ang mga elementong ito. Hallelujah. Sige, kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kay ganda alalahanin. Yes, Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkakaloob sa amin, O Diyos, na kami po, O Lord, ay makalapit sa iyo. Makahingi po kami, O Lord, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Bago po namin tanggapin ang simbolo, O Diyos, ng iyong pong katawan at ng iyong dugo, O Diyos. Sabi mo, O Lord, sa iyong salita, doon po sa unang Juan, 1 John 1:9, ano ang sinasabi po roon? Hallelujah. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us to all unrighteousness. Kaya naman, sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid, hallelujah. Tunay, O Lord, tunay na hinihingi ng Lord, ng Panginoon, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. I-recommit natin ang ating mga buhay sa Kanya. Magkaroon tayo ng commitment. Hallelujah. Maging committed tayo sa Lord sa oras na ito. Hallelujah. Sige. Taas po natin ang simbolo. Hallelujah. Ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpapiraso-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo, Lord. Sa oras po na ito. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Salamat sa bawat isa sa amin, O Diyos, na muli mo kami, Panginoong, tinawag. Sa amin pong pakikibahagi, Panginoon, ng simbolo ng iyong katawan, Panginoon. Matagpuan mo sa amin, O Diyos, na kami po, O Lord. Hallelujah. Na kami po, O Lord, ay nauuhaw sa iyo. Salamat po sa iyo, God. Hallelujah. Taas po natin ang katas ng ubas.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tanggapin po natin ang kataas ng ubas. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa iyo. Sapagkat patuloy po naming nararanasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ganito, O Diyos, na binibigyan mo kami, O Lord. Hallelujah. Ng panahon, mga oras, O Diyos, na kami po ay makipag-usap sa iyo, makipag-naig sa iyo, O Diyos. At binigyan mo rin kami, O Lord, ng pagkakataon na makibahagi, Panginoon. Pakiisa namin, O Lord, sa iyo paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagtubos, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. At higit sa lahat, Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagalob mo sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, tanggapin mo po, O Lord, ang aming pong pagpupuri. Yes, Lord. Tanggapin mo po ang aming pong pasasalamat sa iyo. Opo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito lamang po, Diyos, ang aming napagkaisang panalangin na may kalakip na pasasalamat at pananampalataya. Yes, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ay magwika ng malakas na Amen at Amen. Hallelujah. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Siguro pwede po nating i-request kay Pastor Enrico na siya po ang maggawad ng benediction bago po tayo mag-awitan muli. Muli, Panginoon, salamat po Yes. sa isang umaga, O Lord, na kung saan, Panginoon, kasama namin ang presensya mo. Yes, Amen, Lord. Lord. Salamat, Lord, sa mga buhay mong salita. Muli mong pinapaalala, Lord, kung ano ang relasyon namin sa iyo. Amen, Lord. Opo, Panginoon. Salamat, ikaw ang aming tunay Yes, na God. Diyos. Hallelujah. Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon, at patuloy sumami ng iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, kagalingan at kalakasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa bawat.